Guys, good morning, good morning. Tiring, you're tiring. Yeah, you're tired. Yeah, you're tired. Do you want to have anything to wake me up? Because you're always late to sleep. Last night, you go to bed 12 Yeah, after teaching. past, and then I don't know what time you're finish your dot on your phone. Because I'm already tired because I do sauna. Tiring. Guys, tiring daw siya, guys. Are you? I look old, I don't know. I look old. You look old, yeah. You Look look at my old. eyes. Yeah, you're tired. Look at my eyes. You need to sleep early. Don't dot on your phone. Use the stubborn head. I got headache yesterday. Then I do sauna. Suog, guys. Suog kapag gabi ba ng suha na dahon. Lagyan ko ng asin. Pinakuluan ko yung nakuluan ko yung dahon ng suha. Ang bango-bango, guys. Ang bango. Tapos nilagyan ko ng asin. So paglagay ko ng asin, ayun, kumulong-kulo na. So dinala ko siya sa kwarto. Tapos nag-cover ako ng kumot. Tagaktak yung pawis ko. Tapos yung ilong ko lumuwag. Tapos yung ko sa lalamunan, ang kati, medyo lumambot siya. So ngayon, gumaan-gaan yung feeling natin sa ating sore throat. May kausap na si Mr. Guys. Teka lang, ipis muna natin. So ayun guys, wala nang kausap si Mr. Yun, nawala yung ko, kati ng lalamunan. Pero gumaan yung pakiramdam ko kasi isang gabi hindi ako nakatulog. Sumakit yung ulo ko ba? Sobrang sakit ng ulo ko. Parang kasi yung tulog ko pa, pagising-gising yung ang kati ng lalamunan ko. Sobrang kati. Tapos diba galing nga tayo sa opera. Nag-opera tayo na umiinom ako ng antibiotic na binigay ng hospital ng doktor ng OB natin. Yun yung gamot. Yung isa, last na kagabi yung gamot. Tayo, may opera. So antibiotic, 5 days. So hindi pa natatapos. Ito pa yung natin. Antibiotic natin. Ano tawag dito? Amoxicillin. Mahal naman ito. Amoxicillin na to brand. Kasi umabot yan ng 400 na 10 piraso. Helen! Ayan mga pusa natin. Simba. Ang masahista. Hi guys, I'm Simba. Taga masahista. Ang masahista ko. Yung dalawa. Hindi nakikita. Ayun, yung dalawa. Yan o. Kuting. Yun. Hello. Another 2 member. Yan yung last member natin guys kasi inaoperahan na natin itong mga pusa natin. Naoperahan na yung mga babae. Itong bagong panganak hindi pa. So ito next natin yung bagong panganak. Yan yung baby nila. So pa-opera natin para hindi sila dumami. So marami tayong gastos. Gastos ko. Ako rin nagpa-opera. Yung pusa inoperahan. So sabay kami na inooperahan. Pati yung lalamunan ko guys kasi umambot na yung klima dito. Kaso nga lang pag naghiga ka doon siya umatake. Kasi yung klima natin, lalakas yung ulan, iinit, lalamig, hindi maintindihan yung klima natin ngayon, yung weather ba. Kaya nanibago tayo sa weather. Kasi yung weather, magaginaw, tapos uulan, iinit, papawisan tayo. So hindi siya yung mga puso. Yan. Yung pusa namin. Di pa ako tapos mag-floor map guys. Hala, karambula. Ang kukulit Kulit. Yan. Kulit, dalawa na lang sila naiwan. Kasi yung dalawa mahina ang immune system. Namatay sila guys. Yung pusa kapag nanganganak, hindi mo pa alam kung mabubuhay sila lahat. Kasi mayroon dyan mahina ang immune system. So which is binibigyan ko naman sila ng medicine. Hindi kinaya. Marami silang medicine.
Yung cartoon niya sa baba. Ayan yung cartoon dyan sila matutulog. Minsan nagtatago dyan. Dyan may cartoon. So yun guys. So may napanood ako ngayong tulpo, no? Yung pic, yung ano nila, marriage. Kawawa yung babae. Ang ganda pa naman ng kasal nila guys. Ang ganda ng kasal nila. Tapos yung kasal namin, simple lang. Yung kasal namin, munisipyo lang. Tapos yung handa namin, kunti lang yung ano namin handa. Nung kasal kami. Tapos sila bongga yung kasal nila. Ang ganda ng gown nila. Tapos yung sa atin, yung gown natin, ano lang, simple lang. Ayun, lumambot na yung sipon ko kasi pinapawisan tayo. Magpapalit ako ng damit mamaya. So ayun, bongga. Tapos nung yun guys, nalaman ng babae na ano, na pick pala yung marriage nila. Tapos yung foreigner na Belgian, mayroon na siyang babae. Tapos binabawi nila lahat. So nagpatulpo yung foreigner na Belgian, nagpatulpo siya. Tapos ayun, which is may part 2. Di pa natin napapanood yung part 2 ngayon para na ako nakanood kasi ano pa lang 15 hours yung upload ni Rabi Tulpo. Napanood ko. So may fake account, may fake na marriage guys sa foreigner, no? So yun yung masakrap. Kaya kapag naghanap talaga ng apam guys, hindi madali. Swertihan lang talaga. Swertihan na ano, yung apam na mapipili mo. Kami, ay yung babae pala. Yung babae binilhan ng properties. Mayroon silang motor, na bike. Ang ganda ng bike, which is pang lalaki. Tapos mayroon silang sasakyan. Binili sikinhan. 220,000 daw to yun. 210. Basta ganun. Tapos may bahay, may lupa. Tapos ngayon, binabawi ng ano, Belgian na which is paycheck naman yung pala yung ano nila married. So yung babae hindi na nag-demand kung ano-ano pa. Gusto na niyang ibalik para wala ng gulo, para may peace of mind na siya, hindi siya kukulitin. So siguro na-realize ng babae na ginamit mo lang ako kasi piki yung married natin. So nasaktan yata siya kasi alam niyo fake yung married mo. Siyempre nasaktan siya. So mas maganda nga lang na ibalik mo yung anong gamit niya kasi sa mga ganyan na relationship na fake naman ang mga una pa umpisa pa lang fake na. So hindi ka na magiging masaya guys. Hello, it's Carl from Oslo. Damn happy today. So guys, ayun, tapos na rin yung kausap ni Mister. So katatapos ko lang mag-floor map, naka-floor map na ako. Siguro maliligo na tayo ngayon. So ayun. So marami na nagpapatulpo ngayon guys na foreigner, Pilipina. So nagpapatulpo na ngayon. So ayun. So mga properties nagpapawian. Alam mo yun, mahirap din pala yung ganun. Yung magkaroon ka ng foreigner tapos ano, kung hindi kayo kasal tapos nagpundar na kayo ng mga ari-arian nyo tapos hindi pala kasal. Like, itong napanood ko, hindi sila kasal guys kasi fake married nga pero nagpakasal sila dito pero fake kasal pala yung Belgian sa kanilang country. Married pa pala siya doon, hindi pa nakapag-divorce. So nagagamit lang itong foreigner dito sa atin, no? Kaya tayong mga Pinay mag-ingat-ingat, magkilatis, hindi nakakita na agad kayo ng apam is sunggaban nyo agad. Hindi ganun guys, no? Hindi kami mayaman, wala kaming bahay, wala kaming lupa, nangupahan lang kami dito. Yung kinasal kami, simple lang kami kinasal. Nag-ano kami, tipid-tipid, nangungutang din kami guys, babayad din kami ng mga utang. So at least sama-sama kami sa hirap at ginawa. Hindi kami yung nag-girlfriend, nag-boyfriend palang nagpundar o mayaman yung asawa, yung partner mo, humingi ka ng humingi. Hindi ganun, hindi tayo ganun guys. So yun, wala kaming ari-arian, mahirap lang kami. Naliligo na yata ako kasi tumulog na yung sipon ko ba kasi pinawisan tayo. Lumambot na yung sipon natin kasi nagsuog tayo last night. Doon pa nga yung ano ko, pinakuluan ko sa ano, pakukuluan ko na lang yun uli. Mamaya pakukuluan ko yun uli. Hindi ko tinapon yung pinakuluan ko kagabi. So paiinitin ko lang yun. Yun pa rin yung tubig natin. Gusto ko sana maghanap ng bayabas. Yun. Basta yun guys, no, kapag naghanap kayo ng foreigner, huwag yung arang-arangkada agad. Latisin mo muna.
kilatisin nyo. Tapos pag nagpakasal naman kayo, kailangan pumunta talaga kayo ng embassy. O kami kasi pumunta talaga ng embassy guys. Pumunta kami dun sa Manila. Nag-travel pa kami dito, Aklan to Manila. Yung sa McKinley. Yung parang ano siya, parang tawag dito guys. First time kasi doon nagpunta, no? Para siyang ano ba, Venice. Doon, Venice, Italy. Ganon, maganda doon. Basta yun. Doon kami pumunta. Kuha siya ng ano, affidavit. Tapos, yung legacy married, ano, affidavit o legacy ba yun? Yung nakatunayan na hindi siya kinasal doon sa UK. So, pumunta kami doon. Kaming dalawa pumunta doon guys. Hindi lang siya, kaming dalawa. Na gusto niya magpakasal dito. So, pumunta talaga kami doon sa embassy. Yun na lang. Kasi kami, personal kami pumunta doon sa embassy. Travel pa kami doon. Tapos, tulog kami doon sa aking room ba na inuupahan ng magtatrabaho pa ako doon sa hindi ko agad binitawan yung aking naririntahan doon na room for rent. Naririntahan natin na room. Kasi sa room for rent ako naka-stay habang nagtatrabaho. So, natulog din doon si Mr. Hindi pa kami doon nasal. Naka-arrange pa lang kami ng mga papers namin. So, hindi namin yung binitawan. Umuwi kami doon sa doon kami natulog. Kasi, kailangan na mag-hotel ka. Yun, pagkatapos doon, nag-travel na naman kami pabalik dito. Nagsakay kami ng bus. Hindi kami nag-taxi. Laguna to Manila. Sa McKinley. Yun yung experience namin guys. Pero, yun yung maganda kasi mismo kami nag-ayos ng namin mga documents. Kami nagpunta doon sa personal namin. Kami dalawa personal kami, hindi kami nag-i-agency. O kaya ito ng iba na pwede ko ganito ganyan, marriage, hindi. Kami talaga kahit visa ni Mr. Kami talaga kahit visa niya guys. Kami naglakad yung mga visa niya. Personal din. Kami nag-aayos ng mga documents. Personal. Wala kaming agency. Kami lang. Kami din nag-travel Iloilo. I-submit ang mga namin. So, nagtatanong-tanong kami dun sa mga taong nauna na sa amin na nakakuha ng anong visa ang kukunin. So, si Mr. nagtanong-tanong din sa mga expat na kagaya niya na naka-experience na sa visa dito. So, nagtatanong siya. So, kami nag-research. So, yun, unti-unti naman kinukuha yung mga documents tapos kami na mag-submit. So, nakakaminos kami. Mahal kasi magpa-agency tapos wala naman tayong pera, di tayo mayaman, wala magsusupport kay Mr. kasi wala siyang parents na patay na. So, kaya hindi rin siya nakabalik sa UK kasi siya mag-isa kasi wala na siyang parents na babalikan guys. Tapos, wala na siyang bahay din doon babalikan. Kasi yung parents niya nung namatay, nagre-rent lang din. So, siya nagre-rent din. So, nung nandito na siya, tapos yung anak niya, kinuha ng government kasi may autism. So, nag-settle down siya dito sa Pinas. Yun yung dahilan kung bakit na-stay dito sa Mr. sa Pinas kasi wala na siyang babalikan. Kahit yung anak niya sa home care na kasi may autism. So, si Mr. hindi naman niya kayang alagaan yung anak niya kasi may autism. So, ayun, decide na siyang dito muna mag-stay kasi nagkaroon siya ng depression, anxiety. Tapos, nagkaroon siya ng suicide attempt sa kanyang sarili. So, nagiinom siya dati ng mga medicine, guys. So, sabi ko, mas maganda dito na lang muna kami kasi marami siya nakakausap, marami siyang mapupuntahan. Hindi kagaya doon na hindi ka pwedeng pumunta basta-basta doon sa kapitbahay mo para magkwentuhan. Bawal yun kasi doon guys. Bawal. Lahat kasi doon nagtatrabaho. Hindi ka pwede doon basta-basta pumunta. So, isa lang yung pinupuntahan niya doon, yung second dad niya, yung matanda na. Yun yung namin. Yun yung namin, takbuhan kapag nalulungkot si Mr. Pupunta siya doon. Kain sila ng pizza, magluluto siya, magiinom sila, ganun. Yun yung niya, laging kakausap. Mas kahit kapatid niya, hindi naman niya nakakausap. Mga pamilya niya, hindi rin niya nakakausap. Kaya hindi si Mr. sa, family oriented. Hindi siya family oriented guys kasi lahat ng pamilya niya hindi man siya sinuportahan, which is mayroon siyang autism na anak, hindi naman siya sinuportahan ng mga relatives niya o
Ang kapatid niya, di naman siya pinupuntahan lagi. Yung kapatid niya isang lalaki, may trabaho din, may kanya-kanya. Kaya kanya-kanya lang doon guys. Kanya-kanya doon. Kailangan independent. Walang susuporta ko sa'yo doon, kundi sarili mo lang. Ganun. Just nag-enjoy sila doon, no? Enjoy sila, oh. You know? Yes, to. You know what? May bukas kasi dyan na ano. May bukas na whiskas sa pouch. So, nag-enjoy yung tatlo. Party-party. Nagtulungan nila. Ay, Bella. Ay. Si Bella. Bella. So, yun guys, no? Grabe yung napanood. So, ayun guys, ang ating video ngayon. So, maliligo na ako ngayon. Kasi, sobrang pawis ko na. Nagpahinga lang ako ng konti kasi katatapos ko lang maglinis. So, maliligo na tayo ngayon guys. Kaya bye-bye and God bless everyone. Thank you so much. At meron naman tayong kwento-kwento na walang kwenta. May kwenta naman pala. Kasi kung hindi tayo nanood, hindi natin alam na may ganun-ganun palang fake marriage na yan. So mag-ingat na rin kayo kapag nakakuha kayo ng apa. Mag-ingat na rin kayo. Mag-double check guys. So hindi porque apa may arangkada na agad guys, ganun. Hindi, mahirap man o mayaman, double check pa rin at hindi basta-basta agad-agad. Kahit mayaman yan guys, ang nakuha mo, mahihirapan ka pa rin kapag binawian ka na kayamanan. So mas maganda, simple lang. Ganun, mahirap din pag mayaman guys, ang nakuha mo. Kasi tingnan mo, babawiin din sa'yo, no? Ganun. Pag mayaman ang nakuha mo, babawiin din sa'yo lahat. At least kung kasal naman kayo ng tunay, 50-50 kayo, diba? 50-50 kayo. Ganun kami nga, kasal kami. Pero wala naman kaming ari-arian. So, simpleng buhay lang. At least, totoo kami, no? Hindi kami fake. Ganun. Tsaga-tsaga lang. At least di tayo gutom. Di tayo nahihirapan sa araw-araw. Nakaka-survive tayo araw-araw. Kakabili naman tayo ng gusto natin. So, enough na, tama. Thanks God. Kasi, nakakaraos tayo sa araw-araw. Hindi tayo nahihirapan sa pera. Nakakabili naman lahat. So, ganun, nakakapag gusto mong magpa-opera, na-provide mo naman yung pambayad, diba ganun? Wala nga tayong bahay, pero, nakaka-provide naman tayo sa pagpa-opera natin. May bahay ka nga, tapos hindi ka naman nakaka-provide ng tawag dito, ng opera mo. Wala din, useless din. Kaya thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.